At sa pamamagitan po ng Open ni Neil Maglas ay isang magandang hapon po sa inyo mga mahal namin mga tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao at yung mga nasa ibayong dagat. Sumasayang papawid na naman po ang Boses ng Pinoy OFW Hour. Isang oras sa pag-uulat at talakayan tuwing Sabado, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito po sa istasyong pinakikinggan at inaabangan ng lahat, ang DWAD 1098 kHz. Membro po kami ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Remy Jacobo, nagpupugay at bumabati sa inyong lahat ng maligayang pakikinig. Marami po kaming bagong balita, impormasyon para sa inyong kaalaman mula sa ibayong dagat at current issues po dito sa ating bansa. Correct. Bukas po ang aming programa sa mga suhestyon, opinyon, reaksyon o komento, panawagan o anumang concern, amin po kayong tutugunan. Nakalaan po kami makinig dahil ang aming serbisyo publiko ay walang patid. Tumawag lang po sa mga telepono bilang Okay, 531-6774 at 531-2660. at sa cellphone number po 0916-28-50559. At bago po tayo magpatuloy ay pakinggan po muna natin ang pagkain pang kaluluwa. Nagsalita sa kanila si Jesus, "Lakasan mo ang iyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot." Sa Mateo 14:27. Minsan, nakakalunod ang mga problemang dumarating sa atin, gaya ng pagkakaroon ng mga utang, pagkakasakit o pagkakaroon ng hindi mapagkakaunawaan sa ibang tao. Ang lahat ng ito ay maaaring magdulot ng labis na kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Nangyari ito sa mga alagad ni Jesus at nangyari rin ito sa akin. May mga sinabi si Jesus na magbibigay sa atin ng kaaliwan at pag-asa na sapat na siya para sa atin. Ipinakita niya na ang salita ng Diyos ay kailangan makapangyarihan at sapat ito para mapagtagumpayan natin ang anumang tukso at mga paghihirap. Mateo 4:7 hanggang 10. Sinabi rin niya sa Mateo 14:27 na huwag matakot ang mga alagad dahil siya ay kasama ng mga ito. Nang sabihin ni Jesus sa krus na natupad na sa 1:19:30, tinitiyak niya na sapat na ang kanyang kamatayan para bayaran at palayain tayo sa ating mga kasalanan. Ano man ang sitwasyon natin ngayon, kasama natin si Jesus. Nagmamahal siya at tumutulong sa atin, sapat siya para sa atin. Hindi inaalis ng Diyos ang lahat ng ating mga problema, pero tinutulungan niya tayong lampasan ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Amen. At ang ating pong panalangin, Panginoon, tunay nga po na kami ay inyong pagpalain. Ang lahat po ng aming gawain at layunin ay aming pinagtipon-tipon upang paglingkuran ng aming kapwa na naaayon sa inyong kagustuhan. Ingatan niyo po kami at basbasan, lalo na po yung aming programa, Boses ng Pinoy OFW, at ang lahat ng bumubuo ng programang ito, ang Kabalikat Mediacom, ang aming chief reporter, ang station manager po, at lahat po na nandito ngayon, mga guest po namin, nagpapasalamat, nagpupuri at humihiling sa bukal ng iyong awa. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. At sa ating pong pagpapatuloy at pabatiin po muna natin yung ating mga kasama dito. Ngayon, sa ating studio. Yan, unahin po muna natin si Lola. Siyempre ang co-host, yes, magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome po sa aming programang Bayani OFW at iba pa yan. Diyan lang po kayo, isang oras na naman namin pagtatagal ngayong hapon po. At marami po kami mga bisita ngayong hapon. Grabe, meron kami mga bisita, mga artista, mga bagong artista. Diyan lang po kayo sa labda isang oras na pagtatagal.
Stay tuned! Ayan po, ang susunod po ay si Kabert Ipurong, ang ating chief reporter. Correct! Pasensya na po kasi marami akong ginagawa. Saya-saya. Maganda nga po sa lahat na nakikinig. At sana magandang kayo hanggang sa patapos sa aming programa. Yan lamang po. Oy, nasali na si Tito Bert. Ayan, susunod po ang ating pang mga guest, si Dante Azareno. Yes, ang Berta Plus. po sa ating mga nakikinig. Salamat Tita Remy at sa ating pong mga nakikinig dyan sa Dagulat at Cavite. Kabalikat Mediacom. Susunod po si Kaal. Ayan, ang Kabalikat Mediacom. Correct. Okay, maraming salamat Remy, Hubot, Chief Engineer natin, si mga Chief Engineer natin, saka si Bert Purong, ang ating Chief Reporter. Correct. Sa lahat ng mga kinig. Yan, pinagpalang umaga sa lahat. Okay, ang rider ng BOC. Ayan, andito na naman. Grabe. Okay, maraming salamat po. Sasaya na naman po nila dahil nandito naman ang aking beauty. Angie Santos po yung Nicole. At ang topic po lamang tayo sa may balita mula alauna hanggang alas 2 ng hapon. Angie Santos. Yes, isa natin ang ating OGT. Grabe. Grabe, Yan, grabe. Hapon ho, binabati ko lang po ang aking asawa at anak. Ay, asawa ko na. Wala ko dalaga. Yan. Diyos ko, grabe. Walang tipo kanina pa. Oo Yan, nga, may meron asawa po pala tayong siya. tawag muna sa line 1, ano, si Chairman Reporter Florencio Patricio, yung president po ng Mediacom sa Tondo. Yan. Pasok. Opo. Magandang hapon po, sir. Yes. Ano po? Office, opo. Office of the Senior Citizen, opo. Yan, binabati natin sila. Kaya ikukongkonsya na po, papasalamat ako sa kanila dahil sa napakababait nila po sa OSCA. Kung tawagan sa OSCA, yung Senior Citizen Affairs, Office of Senior Citizen Affairs. Hello. Yes po, sige po, tuloy po ninyo, sir. Ngayon po, sa sa kanilang panunungkulan, napakababait lalo po itong OIC nila na Serot Andres, Action of ito, saka ito si Haja La Puente na kanilang direktor. Opo, si Sir J. De La Fuente po. Yan, di Manila Department. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Tuloy niyo po. Ang OIC nilang si Rod Andres, napakabait po, napakabata pa, magandang kung ano naman ang ganda ng kanyang mukha, siya ang ganda ng ugali sa mga kanilang mga tatay, nanay, nagpunta senior citizen. At ito naman si Eli, ito kanyang mga staff na si Eli Arellano Fabian, napakabait din po. At si kanyang mga staff na si Lilia Apilado, Mercy Capiil, Jose Layog, at si Hirby Napindu, at Joel, Amy, Rose, Rian, Katkat, at Jimmy. Napakabait po nila sa mga pag-estima sa mga senior citizens dyan sa kung kaya ako'y nagpapasalamat sa kanila at nagpapasalamat ako sa ating mahal na alkalde ng Lungsod na Maynila na di siya nagkamali ng paglagay ng mga staff dyan sa Office of Senior Citizens Affairs. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila at nagpapasalamat din po ako sa mahal na alkalde natin. Mayor Alfredo Lim. Opo. Kaya, sister, Yes po. yung reporter po sa Kabalikat Media ko, since na kayo magsalita ako, hindi ko makot masyado. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila. Okay, maraming salamat po sa inyo, Sir Patricio. Lagi po ako magre-report sa inyo sa mga nakunan ko sa mga sa labas, sa mga paligid, kung ano mang nangyayari. I-report ko sa tuwing Sabado sa Boses ng Pinoy. Okay, salamat po sa inyo, sir. At sa ano, antabayanan po namin kayo. Tama ito kay Rose Andres, saka si Heidi La Fuente. Kilala po ba siya? Opo, si OIC po ng Manila Department of Social Worker, si Okay, salamat po. Ah, sir. Salamat po, sir.
Oh, okay, salamat po. Ayan po si Florencio Patricio po, ang president ng Mediacom sa Kabalik at Mediacom sa Tondo, Manila. Nagpapasalamat po siya doon sa Office of the Senior Citizen sa Manila, lalong-lalo na po si Mayor Alfredo Lim at ang OIC ng MDSWC, Mr. J. De La Fuente, at saka sa kanyang mga empleyado po dyan sa Office of the Senior Citizens Affairs. Okay, at sa ating pong pagpapatuloy ay, ito na po ang ating mga balita. Yan, Ibayong Dagat. mula sa Ibayong Dagat, pamilya ng mga OFW nangangamba dahil ang gobyerno doon ay malalampasan na ang pagsubok. Yan, Babasahin po grabe. ni Lollipop. Okay, yes, ito po ang mga balita, Ibayong Dagat. Ayan, pamilya ng mga OFW nangangamba. Gobyerno, tiwalang malalampasan ang pagsubok. Ayan, ito po ang detalye. Nagpahayag ng pagkabahala ang Migrante International at pamilya ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa dahil sa epekto ng global debt crisis sa kanilang parang padala. Ayan, perang padala. We see the result of US debt crisis in uneditable damage that will further blunt OFW remittances. Ang consequences place the Philippine economy in a deeper guwagmer. Payag ni Jerry Martinez, chairperson ng Migrante International. Binanggit ng grupo na malaking kabawasan sa budget ng pamilya ng OFW ang dolyar na nagpapadala dahil sa mahina o pagliit na palit dito ng piso. Minaliit naman ng economic managers ng bansa ang epekto ng naturang crisis sa Amerika. Ayon sa mga eksperto, wala pa namang nawawalang trabaho sa kababayan natin sa United States. Gayon din nalalakas ang importasyon sa kabila ng paghina ng export industry. Tinutukoy sa economic manager na nagkaroon na rin ng crisis noong 2008, ngunit nalagpasan ng mga Pinoy. Samantala, aminado ang gobyerno na sa katapusan ng mga taon, mararamdaman ang epekto ng paghina ng global market at tiwala pa rin sa pagtaas ng mga gross domestic product, GDP, ng mga Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon. At yan po ang ating mga balitang OFW, balitang Ibayong Dagat. At ito naman po ang susunod nating balita. Ang Pinoy nurses kailangan na sa Sweden. Inaasahang magbubukas ng trabaho para sa mga Filipino nurse ang Sweden. Ibinalita ito ni Vice President Jeju Marbinay sa kanyang pagdating mula sa Sweden na nakausap pa niya ang Speaker of the Parliament ng Sweden hinggil sa kooperasyon ng Pilipinas at Sweden sa sektor ng kalusugan. Tinalakay nila ang pag-empleyo ng mga Pinoy nurse dahil sa demand ng specialized nurses tulad ng nasa surgical operation, psychiatry at caregiving na sa naturang bansa. Sinabi pa ni Binay na nilalakad na rin ang bilateral agreement ng Pilipinas at Sweden hinggil sa social security ng mga Filipino workers sa naturang bansa kapag nagretiro at umuwi na ng Pilipinas. At ito pa po ang isa. 10 na lokong Pinoy sa Saudi sinaklolohan. Nangako ang mga opisyal ng Philippine Post sa Saudi Arabia na tutulungan ang 10 mangingisdang Pinoy na nahuli dahil sa illegal na pangingisda noong Hulyo ng nakalipas na taon ayon sa Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA spokesman Raul Hernandez, patuloy na tutulungan ng Philippine Consulate General sa Jeddah ang mga mangingisda hanggang sa repatriate ang mga ito pabalik ng Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na umano ang employer ng mga Pinoy sa Saudi at sa kanilang recruitment agency sa Maynila para maasikaso ang pag-uwi ng mga Pinoy. Nabatid na tumagitna na sa negosasyon ang konsulado at Philippine Overseas Office sa Jeddah kaugnay ng karaingan ng mga Pinoy na kasalukuyang nasa Haji Seaport Terminal ayon kay Hernandez. Ayan. Nais ng 10 Pinoy at mga kababayang sumusuporta sa kanilang karaingan na maiparating kay Vice President Jeju Marbinay ang kanilang kalagayan upang mapabilis ang pagpapauwi sa kanila.